Brother Edgar. Sige. Ang sinong unang pili kayo kung sino ang nyo. Sinong unang magpipresent? Affirmative o Ang affirmative po. Ay, saan na po yung affirmative? pero usually sa mga debate naman kasi laging affirmative ang unang magpipresent. Opo. Affirmative po ang magpipresent ngayon, Brother Edgar. May 10 minutes 10 minutes ang presentation. Tapos 7 minutes examination. ang examination. Tapos mayroon kayong na categorical at pwede optional, pwede magpaliwanag. Ilang minutes bang pagpaliwanag? 20 seconds lang po. 20 seconds. Sige. So, magko-consume kayo ng maximum 46 minutes. Depende na sa Okay na? Okay. Handa na ba ang affirmative? Okay, handa na. Sige, Ilang 10 minutes ang presentation. So, tandaan ninyo yung rules ninyo na pag-categorical, aware na kayo, sagutin ninyo. At mayroong 20 seconds na pagpapaliwanag pag nasagot na yung categorical. Pag walang sagot, magsabi na lang na pass para next question tayo. Okay ba yon sa inyong dalawa? Bawat panig? Okay. Agree. Okay. So, pag sinabi ng moderator na bibilang ako ng 3, start agad yung presentation. Sige. 1, 2, 3. Sige, affirmative. Magsimula ka na. Okay. Ako muna ay babati sa ating lahat. Magandang gabi sa ating mga kapatid, sa mga Muslim. Assalamualaikum. Sa ating lahat, magandang gabi. Ako po ay magpe-present. Actually, hindi ko nilabanan si Brother Dino ng with reference kasi hindi ko napag-aralan ang writings ni Ellen White. Alam ko naman na yan ang gagamitin niya. So, sa susunod, lalabanan ko siya. So, actually mga kapatid, ang topic namin ay papatunayan ko na ang SDA ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So actually dito sa Bible, wala tayong mababasa ang word na SDA. Pero ang kukunin natin dito, ang SDA is a group of people. So yun ang yung people ang ipo-point out natin dito, no? Actually mga kapatid, nung una pa lang ang tao ay nagkasala. So that's why ang ating Diyos ay ililigtas niya ang sanlibutan. Sabi pa nga dito sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that so whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." No? Dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan, no, ibinigay niya ang kanyang anak. No, kung sino bang maniwala, ito bang sino man ay hindi ba kasali ang SDA dito? Di ba't ang sabi diyan, kung sino man ang maniwala ay hindi siya magpiperesh but have everlasting. Actually mga kapatid, ang aral ng SDA, wala ka pong makikita diyan, no? Even the pastors, even the wala kaming aral, no, na nagsasabing hindi kami naniniwala kay Panginoong Hesukristo. No? Kami po ay actually ang aral po ng SDA ay sobrang ganda. Kami pa ay nagtuturo na maniwala kay Panginoong Hesus, no? Sa pamamagitan ng biyaya, kami po ay naligtas. Hindi lang po kami, kundi ang lahat ng tao, pati po baptist. Pero ang topic namin, ipapatunayan na ang SDA, no, ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, no?
Sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 8, no? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, no? Sa pamamagitan ng grasya, no? Kami po ay naligtas, no? Dapat paniwalaan po namin, no? Ang SDA po ba ay wala pong pananampalataya? Mayroon po, no? Mayroon pong pananampalataya ang Seventh-day Adventist, no? Na ang ating Panginoong Hesus ay nagpakamatay diyan sa cross in Calvary. Hindi po sa aming mga sarili kami naligtas, kundi sa biyaya po ng Diyos kami naligtas. Basahin nga natin sa Titus chapter 2, verse 11. Ang sabi dito, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. No? Ang biyaya yan ng Diyos ay nagpakita sa lahat ng tao na may kaligtasan. So nagpakita sa lahat ng tao. No? Actually mga kapatid, sa lahat ng tao, kasali po ba ang SDA doon? Yes, kasali po. No? Saan ba nakatira ang mga SDA? Sa earth po. No? Sa sanlibutan, nakatira ang mga SDA na mga tao. No, sabi pa nga dito sa John 3:17 na ang ating Panginoong Hesus ay hindi siya pumunta dito sa sanlibutan upang hukuman. Kundi ang ating Panginoong Hesus ay pumunta dito sa sanlibutan upang magkaroon ng kaligtasan. No? Sabi dito sa John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world. But the world through Him might be saved. No? Sa pamamagitan niya, ang sanlibutan, mayroon pong kaligtasan. Kaya nga, na-conclude ko na ang Seventh-day Adventist ay naligtas sa biyaya ng Diyos. No? Ito po ay kaloob niya na ibibigay sa mga tao na sabi diyan sa John 3:16, for God so loved the earth, whosoever, kung sino man yung maniniwala, bibigyan niya. Kung sino man yung hindi maniniwala, hindi niya bibigyan. Actually, ang salvation ay para sa lahat ng tao. No? Para sa lahat ng tao. Yung para sa lahat, ibig sabihin, hindi na yun ibig sabihin na yung hindi sumasampalataya, ibibigay. Yung para sa lahat is applicable kung sino man yung tatanggap sa biyaya na ibibigay ng Diyos. Actually, dapat tanggapin mo. No? Actually, dapat paniwalaan mo sa Panginoong Hesus, no? Na siya ang nagligtas sa iyo sa pamamagitan ng biyaya. No, actually, kapatid na Dino, no? Kami po ay umaasa sa biyaya, no? Hindi sa aming sarili. No, sabi pa nga dito sa Romans chapter 5, verse 10, no? It says here that babasahin natin. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. No, sabi dito na reconcile ang tao, no? Noong una, mga kaaway ng Diyos, pero sa pamamagitan ng kanyang anak, ina-reconcile po ang tao sa Diyos. No? Sabi pa nga dito sa Romans chapter 10, verse 11 hanggang 13. No? Sabi dito, for the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. No? Sabi dito, whosoever believe. Ang yang whosoever, kasali ba ang Seventh-day Adventist dyan or hindi? Yes, kasali po. Kasi nga, Last 3 minutes. whosoever. Oo. Wala pong binanggit dyan na whosoever Baptist believe. No. Whosoever. No. Wala siyang binanggit na mga sekta. Wala siyang binanggit na kahit sino. Kundi whosoever. No. Sabi dito, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon Him. 13.
For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Kung sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Actually, kapatid, sa aming pananampalataya, kami po ay nagpipray sa Panginoong Hesus. Hindi po kami tumatawag kay Satanas. No? Ang Seventh-day Adventist, no? Ang turo po namin, manalangin ka kay Panginoong Hesus, tawagin ang kanyang pangalan. Sabi pa nga doon na sa Romans, na kung sino man ang tumatawag, no? Maliligtas. No, maliligtas. No? Ang kaligtasan po ay biyaya, no? Ang grasya, yan ay awa, no? Awa ng Diyos para sa atin. No, sabi pa nga dito sa John chapter 1, no? Sa John chapter 1 verse 16, sabi dito, and of his fullness we have all received grace for grace. No, grasya sa grasya tayo ay nakatanggap. No? Sabi dito sa Acts chapter 15 verse 11, no, mamaya papamamilaan ng kapatid natin to ang aking mga sinasabi, pero I make sure na ang Seventh-day Adventist ay tatayo pa rin na tayo ay naligtas sa grasya. Sabi dito sa Acts 15:11, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved in the same manner as they. No, sabi dito na maniniwala tayo, no, sa pamamagitan ng grasya ni Panginoong Hesukristo, tayo ay maligtas. No? Ang Seventh-day Adventist po ay wala kaming turo na hindi kami maniniwala kay Panginoong Hesus. No? Actually, kami po ay naniniwala sapagkat sabi pa nga dito sa Titus chapter 2 verse 13, tayo ay naghaantay sa dakilang, basahin nga natin sa Titus chapter 2 verse 13, no? Kung kami ba ay hindi naniniwala, kaya nga kami ay ang pangalan namin Seventh-day Adventist, no? From the word Adventist, waiting the second coming of Jesus Christ. So paano natin masasabi na ang Seventh-day Adventist, okay. Sige, thank you. Okay. Salamat sa nag-present. At ang kanilang topic po ngayong gabi ay patutunayan ng SDEI na ligtas sa biyaya. So, ngayon ay dadako naman po tayo sa tanong. Ready ka na, Brother Dino? Brother Dino? Yes po, ready na po tayo. Sige, pag ano na yung moderator, start na. 1, 2, 3, start. Time. Okay. So, una kong tanong, Brother Jason, no? Sabi mo, ikaw ba ligtas ka na ba? Yes or no? Opo, naligtas na po ako. Okay. So, sabi mo, kanina, ligtas na yung mga SDA sa biyaya. So, tanong ko sa'yo, kahit hindi ka na magtiis hanggang wakas, ligtas ka pa rin ba? Yes or no? Objection moderator, ang sabi ko kanina naligtas sa biyaya. Pakilakas moderator. Pakilakas lang sagot. Hindi magano marinig. Objection moderator. Objection moderator, ang sabi ko kanina, pwede cut the time. Objection moderator, ang sabi ko kanina, ang SDA ay naligtas. Sa biyaya. Hindi ko sinabing ligtas, no? Oo, naligtas. So, moderator, ito po yung counter objection natin. Categorical po yung ating tanong. So, sasagot po siya muna ng categorical bago po magpaliwanag ng 20 seconds. Okay. Moderator time. Sagutin mo, Brad, ang categorical question at pagkatapos ay pwede ka magpaliwanag ng 20 seconds. Yan po na pag-usapan ninyong roles.
Oo. Oo, ang sagot ko, oo. Pero ang sinabi ko kanina, naligtas. Naligtas sa biyaya. Okay, so i-confirm ko lang po muna yung sagot niya, Brother Edgar, moderator. Ang tanong ko kasi sa kanya, sabi niya naligtas daw po siya sa biyaya. So tanong ko sa kanya, so kahit hindi ka na ba magtiis hanggang wakas, ligtas ka pa rin ba? Yes or no? Categorical question yun. Hindi. Okay. Okay. Pwede po Hindi paliwanag po. kung ano, Hmm. 20 Okay. seconds. Ang paliwanag ko ganito, ang sabi mo kanina, no, na ang tanong mo na wag hindi ba ako nagtitiis ay ligtas pa ba ako? No, sabi dito sa Matthew 24 verse 13, but he who endures to the end shall be saved. No, kung sino man yung mananatili ay maliligtas. So ang kabaliktaran nito, kung sino mang hindi mananatili ay hindi siya maliligtas. Okay na ba Okay. sa iyo, Dono, na ano, sagot niya? Paliwanag? Okay. Okay, so next question. Ang tanong ko, yun bang pagtitiis, pagsunod ba yun, Brother Jason? Yes or no? Oo. Yes, pagsunod 'yon, no? Kasi nagtitiis ka. Okay, yung next question natin, sabi mo sa biyaya kayo naligtas ng mga SDA. So tanong ko sa iyo, kahit ba hindi ka na sumunod sa 10 utos, maliligtas ka pa ba? Yes or no? Ang sagot ko, oo, no? Kasi kahit na ang 10 utos ay hindi 'yan makakapagligtas, no? Sabi pa nga dito doon sa Ephesians chapter 2, hindi dahil sa inyong mga gawa, kundi ito ay kaloob, no? Pero ang 10 utos, no, yang pagsunod mo sa 10 utos, bunga na 'yan sa iyong pananampalataya o sa iyong paglilingkod kasi nga iniligtas ka na ng Diyos. Okay. Ayan ang sagot ko. Oo. So tinanong ko sa iyo kanina, sabi ko sa iyo, magtitiis hanggang wakas ba ay maliligtas? Yes or no? Sabi ko pala, kahit hindi ka ba magtiis, maliligtas ka pa rin. Ang sagot mo ay no. Yan. Nasa ano po yan, nasa live po tayo. So ngayon tinanong kita, kahit hindi ka ba sumunod sa 10 utos, maliligtas ka pa ba? Sabi ko sa iyo, sabi mo naman, yes, maligtas ka dahil hindi nakabase sa 10 utos yung kaligtasan. Tanong ko sa iyo, yun bang 10 utos, dapat ba sundin yun? Yes or no? Dapat yung sundin, kapatid, no? Yun ang bunga ng ating yes, yes. Yun ang bunga ng ating pananampalataya sa Diyos, no? Pero it doesn't mean na yun ang nakapagligtas sa iyo. Okay. So next question. Yung tanong ko sa Yan ang sagot ko. ito yung tanong ko. Yun bang pagsunod yung sabi ko sa pagsundin, no? Yun bang pagsunod sa 10 utos, pagtitiis ba yun? Yes or no? Actually, maybe, no? Or hindi, no? Kasi nga, oo, Objection po? no? Kasi nga, Objection po? ah, Moderator, objection? Objection, sige, sige. Categorical po ang Ano, ating tanong, yes or no? Brother Jason, pakisagot lang yung categorical question niya. Wala po tayong choice na maybe. Okay. Pakisagot actually, lang yung no? categorical. Pakiulit ng tanong, no? Pakiulit, bro. Pakiulit daw ang ano, tanong. Ayan, nakalimutan ko na tuloy yung maganda kong tanong. Ano nga yung tanong ko, moderator? Okay, naalala ko na. No? Yun bang, sabi ko kasi sundin. So ngayon, yun bang pagsunod sa 10 utos, pagtitiis ba yun, Brother Jason? Yes or no? Yes, pagtitiis yon, no? Sasagot ako sa aking paliwanag, no? Actually, maraming pagtitiis, no? Nagtitiis ka sa sumusunod ka sa kuan. Pero itong sabi dito sa Matthew 24 verse 13, ito ang pagtitiis natin na
ating paniniwala sa Diyos dapat mas turn as affirm in the last days, no? Kasi nga mayroong mga taong tatalikod sa kanilang paniniwala. Okay. So next question ko sa'yo, sabi mo na ligtas ka sa biyaya, sa makatuwid through faith yun, yes or no? Yes, through faith. Mm. So, tanong, yun bang taong patuloy na kumakain ng baboy hanggang sa katapusan ng kanilang buhay, ligtas ba yun? Yes or no? Yung mga taong iyon, no. No? Kasi, yung mga taong yun ay hindi sila tunay, no? Na mga mananampalataya. No? Kung tunay pa sila mananampalataya, no? Sabi pa nga doon sa Malakay chapter 3 verse 18 na malalaman ninyo kung sino man yung naglilingkod at saka hindi naglilingkod. Yan ang sagot ko. Okay. Next question. Tama ba na sinabi mo kasama sa whosoever ang SDA dito sa pananampalataya na ginamit mo mga talata? Yes or no? Last 1 minute, Brother Yes. Lino. Last. Yes, kasama. Yes, kasama. No, kasi ang SDA ay tao din 'yan. Kasama sa mga tao. At kasama din ang John 3:16 ay applicable sa lahat ng tao. No, hindi lang sa SDA. Okay po. Yan ang Next question. sagot ko. Okay. Yun bang SDA, sikta ba yun? Yes or no? Ang SDA, no, isa siyang sekta, no, pero itong mga taong group of people. Moderator time. Categorical question. Sagutin mo na yung yes or no at pagkatapos ipaliwanag. Okay. Sorry. Sabi ko, yes. Sekta ang Seventh-day Adventist. Okay. So gumamit ka ng talata, sabi mo whosoever, walang Baptist dito, walang SDA na sikta dito. Tinatanggap mo ba itong sinabi mo kanina? Yes or no? Oo, tinatanggap ko na walang nakalagay diyan na sikta, no? No, ang sabi ko kanina na walang nakalagay diyan kasi nga kiniklaim ninyo na ang SDA ay hindi kasali sa biyaya. No, kaya nga inexplain ko na walang sikta nakakanto kasi is applicable sa lahat ng tao, no, mabaptist ka man, may SDA ka man, lahat ng tao whosoever. Okay, moderator time. Tapos na ang 7 minutes na pagtatanong ni Brother Dino. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawa na presentation ni Brother Dino. Handa ka na ba, Brother Dino? Yes, handa po tayo. Okay. Sige. Mayroon kang time, ang oras natin ngayon ay alas 9:23. So, ibig sabihin, matatapos ka ng alas 9:33. Tama? Tama po. So, sige, pag signal ng moderator, time now. Sige, go. Okay, salamat sa ulitin mga kapatid. Nakikita ho natin kung gaano kahina po ang tindig ng SDA. No? Kiniklaim niya na ang kaligtasan daw nila ay sa pamamagitan daw po ng biyaya. Sa makatuwid, basahin muna natin itong sa biyaya. No? Efeso 2:8 hanggang 9. Ang sabi po dito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat mga kapatid, no? Ang may dala po ng burden of proof, si Brother Jason, napatunayan niya, na tunay yung pananampalataya niya, based po dito sa talatang ito sa Efeso 2:8 hanggang 9. No? Nabigo po itong ating kapatid. Hindi niya po ma-reconcile, hindi niya po ma-construct po ng mabuti yung kanyang tindig at iugnay sa mga talata. Bakit po? Kasi tinanong ko siya dito una, yun halimbawa, yung magtitiis ba, yun bang hindi magtitiis
hanggang wakas, maliligtas ba yan? Yes or no? Ang sagot niya po dito ay no. Ano ba yung pagtitiis? Sinundan ko po siya dito ng tanong. Ano ba yung pagtitiis? Yung bang 10 utos, kailangan ba sundin sa kaligtasan? No daw. No, ang sagot niya dito. Therefore, kukontra dito sa pagtitiis. Tapos sinundan ko pa. Ang sabi ko, yung bang 10 utos, dapat ba sundin yan? Ang sagot niya po sa atin, dapat sundin yan, pero hindi sa kaligtasan. So tanong ko sa kanya, yun bang pagsunod, pagtitiis ba yan? Yes, pagtitiis po yan. Yon. Sa makatuwid mga kapatid, hindi niya po naunawaan itong grace. Ang sabi niya daw, awa. Iwan ko, tatanungin ko din ito sa susunod nating tindig, no? Kung saan niya nabasa na awa itong grace. Mamaya ka na. Okay. Dito muna tayo. Ito pa yung napakaganda kong tanong sa kanya. Kontra-kontra eh. Good works ito at pagsunod, pagtitiis. At inamin niya mismo, yung 10 utos o kautosan na yon ay pagtitiis. So, sa makatuwid, yung kaligtasan niya doon nakabatay. Yun bang kumakain, sabi ko sa kanya, ng baboy hanggang sa katapusan? Maliligtas ba yan? Yes or no? No yung sagot, no? Maliwanag po. At maganda po ito, may hawak tayo ng live. Okay. So, ito pa. Kinalulungkot po natin mga kapatid, yung tinitindigan niya na sa pamagitan ng biyaya, na ang dami pong talata dito, na ang kaligtasan nila ay pananampalataya lamang. Ngunit bigo po itong tindigan. No, nakita niyo po sa ating cross-examination, maganda po ang ating mga tanong sa kanya. Ano? Ito pa. Ang sabi niya po dito, baptist lang ba? Ang sabi niya dito, sa whosoever daw, ibinanggit Gen 3:16, Titus doon kay na, chapter 2:11 ba yon? Hindi lang natin maalala kasi napakaraming talata at mabilis po magsalita. Ano? Ito yon. Ang sabi niya dito, sa whosoever, ang whosoever ang binabanggit, kasamang SDA dito. Kasama ba SDA dito? Sabi niya kanina, no? Sa presentation, kahit balikan po natin yan. Yes, sabi niya kasama. So dito, sinundan ko siya sa tanong. Pero sabi niya, walang baptist dito. Walang siktang binanggit. Sabi niya, ha? Narinig ninyo? So ngayon, tinanong ko siya, tama ba na sinabi mo kasama ang SDA sa whosoever? Yes or no? Yes, ang sagot niya. Tapos sinundan ko ulit ang tanong. No? Yun bang SDA sikta yan? Yes. Ayun. Yes. Naubos po yung time natin. Ito yung maganda sanang tanong. Yes daw. Pero sinabi niya kanina walang sikta doon. So ito sana yung tanong ko. So tinatanggap mo ngayon mali yung unang pahayag mo na walang sikta dyan sa whosoever. Tapos sinabi mo kasama ang SDA dyan. So tinanong kita, ang sikta, Brother Jason, no? Ayun bang SDA, sikta yan? Yes, ang sagot mo, sikta yan. Tapos sinabi mo, walang sikta, nakaanib dyan sa whosoever. Tapos sabihin mo kasama SDA. E di kinontra mo na yung sinabi mo. Kung baga sa sinulid po'y buhol-buhol. No? Kung sa lupa naman lubak-lubak, wala pong tamang aral. No? Nakita po natin, napakamali-mali talaga yung kanyang presentation. Okay naman yung presentation, maliwanag. Ngunit sa sagot niya po, nalilito. Mga kapatid, sa makatuwid, hindi po honest na kausap ito si Brother Jason, mga kapatid. Wala po tayong sama ng loob dito sa aral lang po, pero hindi po honest, no? Ang kanyang aral. Hindi po natin sinabi na hindi po siya honest, no? Yung kanyang aral hindi po honest. Kaya kung pinayagan niya po tayo na gumamit ng referensya, marami po akong referensya dito na sinasabi ni Ellen G. White na kailangan talaga sundin yung kautusan para magin po natin yung kaligtasan. Ma-earn natin yung kaligtasan sa pamagitan ng pagsunod sapagkat yan po ay katungkulan, no, ng SDA. Pero hindi tayo pinayagan ni Brother Jason. No? Kaya sabi ko, kung hindi mo ako papayagan ng referensya, edi ikaw yung mag-affirmative para mapatunayan mo kung tunay nga talaga yung aral mo. So ngayon, bigo po itong magpatunay sapagkat yung patunay natin ay nakikita naman natin sa kanyang mga sagot, mga kapatid. Kaya dito po, nakikita yung burden of proof, siya po ang may dala. Ngayon, nabibigo po ito. So, sa makatuwid, mali po ang sinasampalatayanan ng ating kapatid, no? There are thousands of religions, sects, no? Nag-i-exist sa panahon natin ngayon.
mga kapatid. Ngunit, tandaan ho natin, iisa lang po sa Panginoon dyan. Bakit? Iisa lang po ang nagsasabi ng katotohanan. Iisa lang po ang nagtuturo ng tama. At dito pa lang sa ating cross-examination, nakikita na po natin yung tama, nakikita po natin yung mali. Kaya maliwanag na ang kaligtasan po ng SDA ay sa pamagitan po ng pagsunod ng kautusan at hindi po sa biyaya. Kasi pag ang biyaya, mga kapatid, ang sabi po dito, for by grace are you saved through faith, not of ourselves, no? Not of works, no? It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So napakaliwanag, pag not of ourselves, hindi po gawa ng ating sarili, gawa po ng sarili yung not of ourselves, no? At not of works. Bakit po? It is the gift of God, regalo po, yan ay biyaya. Ano bang ibig sabihin ng biyaya? Yan po ay tumutukoy sa unmerited favor, pabor po, hindi po yan tumutukoy sa awa, kaya puntahan kita dyan mamaya, no? So, ganun pa naman mga kapatid, nating mga baptist, tunay na usas, no? Ang tindig po natin ay napakatibay, no? Napakatibay na ang pananampalataya talaga namin, no, na mga baptist at saka yung naniniwala na sa biyaya ng Panginoon sa pamagitan po ng pananampalataya, tama po ang talata. Ngunit mali pong pagkaunawa ng kibayong pananampalatayang SDA. Sapagkat yung kanilang biyaya, meron pong pagtitiis kasama para ka maligtas. Hindi ganon. Walang ganon pong nasusulat dito sa mga talata. Kaya bigo po ito. Gumamit pa ng Mateo 24:13. Ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Kaya po, tatanungin ko sana dyan kanina, yun lang, kulang po ang ating time. So mamaya puntahan natin dyan si Brother Jason. Maganda pa mga tanong ko dyan sa kanya. Kaya paghandaan ng mabuti yung talatang binigay mo sa akin. So may natira pa ba akong time, Brother Edgar? Meron ka pang 2 minuto. Okay. No? Meron pa pala akong 2 minuto. No? So ngayon mga kapatid, ako naman po ang magpapahayag ng tunay na aral. Ang sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ako naman po ang magpapahayag ng kontra po sa unawa at saka sa aral ni Brother Jason. Doon po sa talata, wala pong sikta na sinasabi diyan, mga kapatid. Whosoever, ibig sabihin, individual kahit sino, no? Sino ka mang tao. May relihiyon ka man, no? Or wala ka mang relihiyon. Tao pong tinutukoy diyan, hindi po title ng sikta. No? Mga tao po ang tinutukoy. Whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So ngayon, sabi niya kanina dito sa Titus, nag-aantay daw sila. Paano ka mag-aantay? Hindi ka nga ligtas kasi nga hindi ka ligtas sa magitan ng pagtitiis mo. Kung maliligtas ka pa lang according sa Mateo 24:13 doon, magtitiis hanggang wakas, ay siyang, tandaan natin, maliligtas. Sa makatawid, hanggang ngayon, nagtitiis ka pa, Brother Jason, hindi ka pa ligtas. Dito sa COVID ba na, nagtitiis ka? So, sa ngayon, maliwanag, hindi ka pa nakasurvive dito, tayo hindi pa nakasurvive, ngunit tinitiyak ko, ligtas po ako. No? Ikaw, hindi ka pa talaga ligtas. At saka yung turo nyo, hindi pa talaga ligtas. Kasi nga, maliligtas according sa Mateo 24:13. Ngunit napakaliwanag po nga pagkasabi po ng Biblia, na pagkatapos po ng tao ay sumampalataya, siya po ay tinatakan po ng banal ng Espiritu hanggang po sa araw ng katubusan. No? Kaya, diyan ang tunay na kaligtasan. Pag nasa kautusan ka pa po, wala ka pong banal na Espiritu. Tandaan po natin yan. No? Kasi po, ang tao na meron pong banal na Espiritu, siya po ay pinapatnubayan ng Espiritu at wala na po sa ilalim ng kautusan. Yan po, Brother Edgar. Salamat po. Time na. At yun, mga kapatid, tayo po'y live. Napakinggan naman po natin yung negative, ang kanyang presentation. Ngayon naman ay dadako ulit tayo sa pagtatanong. Mayroon pong 7 minuto si Brother Jason. Handa ka na ba, Brother Jason? Okay, handa na ako. Brother Jason, pakilakas lang yung mo kasi hindi gaano naklaklaro. Okay. Handa na ako. Sige. Ilapit Okay lang na ba? yung... Okay na? Yan, maganda yan. I-permanente Okay. mo siya para
para na rin sa mga nakikinig at nanonood. At isang magandang gabi pala kay Brother Ronsin. Sino to si Brother Ronsin? Ngayon ko lang to na ano siya. So MCGI ngayon po. MCGI, okay. So ngayon, moderator, pag sinabi na time na, magtanong ka na. Sige. Go, Brother Jason. May 7 minutes ka na magtatanong. Okay. Una kong tanong, no, kapatid na Dino, ginamit mo ang talata ng John 3:16, no? Ang whosoever ba dyan, kasali ba ang kami na mga SDA? Kayong mga SDA, kung tao pong tinutukoy, yes. Pero kung sikta nyo, hindi po kayo kasali dyan, tao pong tinutukoy yan. Yan po yung aking sagot. Next question po. Mr. Moderator, no, pwede ba Sige. object? No? Sige, object. Sige, Ang sige. tinatanong ko, no, kami bang mga SDA ay hindi ba kasali sa whosoever? No, kami bang, no? From the word kami bang ay tinutukoy ko kami po mga tao. Tinatawag lang na SDA. Ano sagutin mo ang tanong categorical question, Brother Dick. Hindi po siya Wait categorical, lang, brother, moderator. Wait lang, ulit niya. Sige, sorry. Sige. Okay. Sige, Ah, ulitin. Sabi Kasi dyan, parang sa kanina John gusto niyang 3:16, palabasin na categorical. okay, sorry. Categorical po ito, no, ginamit mo ang John 3:16 na whosoever. Diyan ba sa whosoever, kasali ba kaming mga SDA? Oo or hindi? Okay. Ang sagot ko po, yes, kasali kayong mga SDA, no? Plural, mga SDA, hindi po SDA na sekta. Kasi hindi po kahit anino dyan, hindi po makakasama kayong mga SDA na nag-claim. Kasi po hindi po kayo ligtas, kaya kasali kayo dyan kung kayo ay sumampalataya. Yan po ay aking sagot. Next question tayo. Okay, next Pangalawang question. tanong. Ito bang SDA, no, na kinakaaniban namin? No, kami po ba ay hindi tao? Oo or hindi? Hindi. Sabi mo, kayong SDA na kinaaniban ninyo, hindi ba kami tao? Ang sagot ko ay hindi. Kasi ang ano doon, kinaaniban. So, sikta po yan. Kaya hindi. Yan ang sagot ko. Next question. So, sige. So, ibig sabihin, ako po ay hindi tao. Hindi, tao ka po, no? Kasi ang tanong mo kanina, yung kinaaniban. So, yung kinaaniban mo, sikta po yan. Pero yung naanib, tao po yan. Yan po, bro. Next question. Next Ulitin ko question. ang tanong, moderator. Sa next question ko, ulitin ko ang tanong, no? Kami bang mga SDA? No? Mga tao ba kami? Oo or hindi? No, kami. From the word kami. Oo. Yung kami, binago yung tanong, yes, mga tao po kayo na mayroong sikta. Pero yung kinaaniban nyo, hindi po yung tao. Yung naanib sa siktang isde, yun ay tao. Yan po yung aking sagot, brother. Next question. Objection, moderator, hindi ko po binago ang tanong. No, yun pa din ang tanong ko. No, hindi ko binago. No, sige, okay. Ngayon, sabi dito Hindi, sa John nag-object 3:16. ka. Hindi po, nag-object ka. Nag-save comments ka. So, moderator, please, counter objection. Sige. Yung Huwag una, tayo muna side comment. yung una niya kasing tanong, yung may binanggit siyang kinaaniban naming SDA. Sa ikalawang tanong, sinabi niya, wala na po siyang binanggit na kinaaniban kundi kami na. So ngayon sabi ko, binago niya kasi mayroong pagbabago talaga, moderator. So wag po tayong mag-save comments. Okay. Okay, ulitin ang tanong ulit. Okay, moderator, no? Cut the time, moderator. No, actually kanina, moderator, no, wala akong sinabing kinakaaniban, no? Iwan ko lang kung nasabi ko yun o kasi I think na wala akong sinabing kinakaaniban. Sabi ko, no, na kami bang mga SDA?
kami po ba ay tao or hindi? Yun ang sabi ko. Yun, Mr. Moderator. Mm. Brother Dino, malinaw ang pagkano mo. Anong masasagot mo dito? Nasagot ko na po eh. Nasagot ko na. Sabi ko yung kayo, mga tao yan. Sabi ko, pero yung sinabing kinaaniban kanina, no? Yun ay sikta. Yung tao, yung naanib sa sikta. Yan po yung aking sagot. Next question. Sige, next question. So, Next question, ngayon, kami bang mga SDA, no? Meron ba kaming paniniwala sa Panginoong Hesukristo o wala? Wala, no? Kasi wala naman akong alam. Naniniwala kayo kay Kristo. Yan po yung aking sagot. Next question. Okay. Next question. Kami bang mga SDA kapag hindi kami nananalangin, no? Hindi ba namin tinatawag si Panginoong Hesukristo? Oo or hindi? Hindi, kasi hindi ko naman narinig. Yan po yung aking sagot. Okay. Ilan na ba ang time ko, Mr. Moderator? 1 minute. May 1 minute ka pa, may 1 minute. 1 minute, no? So, ang last question ko, no, 1 minute lang naman to, no? Kami bang mga SDA kapag meron kaming pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, no? Hindi pa ba din kami kasali sa kaligtasan sa grace? Yes or no? Ano bro? Pakilinaw po, paki-construct po. Pakiulit ulit ang tanong kasi medyo mahina ang boses, mahina. Okay. Hindi mal- Ganito ang tanong ko, Mr. Moderator. Kami bang mga SDA na may pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, hindi ba namin matatanggap ang kaligtasang grasya? Yes or no? Okay. No. Yung sagot ko kasi no. Bakit? Hindi ko alam kasi kung anong pananampalataya meron ka. Sa Biblia, merong pananampalatayang demonyo, merong pananampalatayang patay, merong pananampalatayang buhay. Kaya no yung sagot ko sa iyo. Yan po, moderator. Okay, Meron pa malinaw. bang time, Mr. Moderator? Mayroon ka pang 13 seconds. Okay. Dito sa John 3:16, no? Sa John 3:16, whosoever, no? Pwede ko bang magawang maniwala diyan or hindi? Yes or no? Pakiulit po. Diyan ba sa John 3:16, magawa ko ba yung paniwalaan si Panginoong Hesukristo diyan sa whosoever? Yes or no? No. Bakit no po ang aking sagot? Kasi nga, nagtitiis ka pa nga. Ito sa John 3:16. Wala pong pagtitiis na sinasabi dyan. According sa Efeso 2:8, sa biyaya, through faith lang, walang pagtitiis. Kaya mali po ang perception nyo at doktrina nyo tungkol dito. Yan po yung aking sagot. Time. Time na. Time. Oo. Okay. Salamat sa bawat panig na natapos na rin ang kanilang unang presentation. At ngayon naman po ay una-una, wini-welcome pala natin si nandito sa Rome, si Save. Magandang gabi sa iyo. At tayo ngayon ay nasa live. At tapos na ang una nilang pag-present. Ngayon ay dadako naman po tayo sa ikalawa. Ito yung rebuttal. So, handa ka na ba, Brother Jason? Okay, handa na ako. Handa ka na Handa ka na ba, Brother Dino, na mapakinggan yung kaniyang ihahayag muli? Yes, handang-handa po tayo. Para sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, patuloy lang tayo na sumubaybay upang meron po tayong matutunan ngayong gabi. Sige, the signal of moderator, time, Brother Jason. Okay. Actually kanina nagtatanong ako
Ang sinasagot niya lang, no. No, kasi hindi daw namin magawang maniwala, no. Kasi nagtitiis pa kami. Actually, kapatid na Dino, maraming pagtitiis, no? Pagtitiis sa paniniwala po ang tinutukoy ko, no? At saka sabi niya kanina, no, na mali-mali daw ah, ang mga pahayag ko sa tungkol sa sagot ko, no? At saka dito, no, papatunayan ko na kami po ay naniniwala, no, kay Panginoong Hesus, no? Sabi niya kanina, hindi po magawa, no? Hindi po magawa. Side comment mo po 'yan, no? Kasi nga sa sarili namin na Seventh-day Adventist, kahit nga kami ay mananampalataya or magpi-pray, naka-address po 'yan sa Panginoong Hesukristo. So paano mo masasabi na kami po ay hindi magawang manampalataya, no? Sabi dito sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Ito bang whosoever, hindi man namin to pwedeng magawa? Yes, pwede namin itong magawa, no? Ang ating kapatid lang ang nagsasabing hindi pwede, no? Magkakaroon pa ba kami ng siktang ganito kung wala kaming pananampalataya kay Panginoong Hesus? No? Kaya nga ang title ng aming sekta, no, ay Seventh-day Adventist. Itong Adventist na word, no, nag-aantay ni Panginoong Hesus. So paano mo masasabi, no? Tinanong ko kanina na kaya ba naming maniwala sa whosoever believes? No, hindi po, no? Paano po magki-came up ang Seventh-day Adventist kung wala po kaming pananampalataya kay Panginoong Hesukristo po? Unang-una sa tanan, nabuo po ang Seventh-day Adventist dahil sa paniniwala po, no? Hindi po siguro alam ng ating kapatid, no? Sa paniniwala po ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kaya nga sabi dito sa Romans chapter 3 verse 22, no? Walang pinagkaiba, no? Kung sino man ang manampalataya. No, basahin nga natin sa Romans 3:22. Even the righteous of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. No, walang pagkakaiba kung ito ay mananampalataya kay at sa ating Panginoong Hesukristo, no? At saka sabi ko kanina, kami bang mga SDA, no? Mga tao ba kami or hindi? Sabi niya hindi. Ano pa lang tingin mo sa akin? So ang gwapo-gwapo ko tapos sabihin mong hindi ako tao? Tao ako, kapatid, no? Babalik din ako sa lupa pagkapatay ko. 'Yun ang tao, no? Sabi pa nga dito sa Roma chapter 1 verse 16, no? Sabi dito, basahin ko sa Roma chapter 1 verse 16. Sabi dito na, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is a power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew for first and also the Greek." No? Itong kwan, no, sabi dito na hindi ikinakahiya ang gospel ni Jesus Christ, no, para sa kaligtasan ng lahat. Ang lahat diyan, no, para sa kaligtasan ay kasali po kaming mga SDA. Huwag niyo pong angkinin or huwag niyo i-conclude na ang SDA ay hindi po naligtas sa biyaya, no? Sabi dito, para sa una sa tanan, para sa Hudyo. At pangalawa, diyan sa Greeks, no? Sa Gentiles, no? Kami pong mga Seventh-day Adventist, mga Gentiles po kami, no? Sabi pa nga dito sa ah, sa tit wait lang. Sa Romans chapter 10 verse 9, no? Sabi dito sa chapter 10 verse 9, no, that if you confess with your mouth to the Lord Jesus, no? Sasabihin natin sa ating bunganga na si Jesus, Lord Jesus, and believe in your heart and God has raised him from the dead, you will be saved, no? Kami po ay nagko-confess, no, na ang ating Panginoong Hesus ay namatay siya tapos binuhay ng Ama, no?
Sabi dito, kung sino man yung gagawang yun, magko-confess, you will be saved. No, sa aral po ng SDA, kami po ay nagtuturo. Tinuturuan po kami. No, tinuturuan po namin ang mga tao, no, na maniwala kay Panginoong Jesucristo, no, na siya ang nagligtas sa amin. At saka anyat ngayon ang ating kapatid sasabihin hindi niyo magawa. Sinasabi ko na nga eh. Tinitinigan ko na nga eh. So paano mo masasabi sa bagay sa iyo naman yung side comment, no? Hindi ko naman masisisi ang ating kapatid, no, kasi nga tinututulan niya ang ating mga pahayag, no? Kahit sabihin niyang mali, pero tinitindigan ko kapatid, no, na ang Seventh-day Adventist ay naligtas diyan sa biyaya, no? Babalikan natin ang Ephesians, no? Balik-balik lang tayo sa Ephesians, no? Sa pamamagitan ng grasya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. No, kami po ay may pananampalataya, kaya nga mayroon kaming sekta. Itong sekta na ito, no, ay binubuo ng mga tao. Itong mga taong ito na nagbubuo sa sekta ng Seventh-day Adventist, itong mga taong ito ay niligtas sila sa grasya. Kaya nga nakabuo kami ng Seventh-day Adventist Church because we are believing Jesus Christ, the Son of God, na siya ang nagligtas sa amin. No? Ang aming sikta, hindi po yan basihan. Ang basihan po namin, yung kaligtasan na ibinigay ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ko, patutunayan ko na ang Seventh-day Adventist ay naligtas sa grasya kasi nga ang Seventh-day Adventist ay naniniwala. No? Naniniwala. No, we are not focusing in the church. We are focusing sa mga tao. Kami po na mga tao na sa mga Seventh-day Adventist. Kami, from the word kami, mga tao po yun. No? Tsaka sabi ng ating kapatid na naiba ko daw ang aking tanong, hindi po naiba. Yun pa din ang tanong ko. No? Kami bang mga Seventh-day Adventist? No, yun ang sabi ko. Sabi dito sa Acts chapter 16, no, ating babasahin, no? Acts 16 chapter 30 hanggang 31, no? Makikita natin na merong isang tao rito, no, na isang bantay. Nagtatanong siya, and he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Sabi dito sa 31, so they said, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." No? Sabi ni Apostol Pablo, no, kasi si Apostol Pablo ay nakulong this time, no, sinabi niya ay maniwala ka lang. Kami ding mga Seventh-day Adventist, ito din ang tanong namin, no? Paano kami maligtas? No? Saan ba ang kaligtasan namin? Gaya ng isang tao nagtatanong, paano ba ang gawin ko para maligtas? No, sabi ni Apostol Pablo, maniwala ka. Gayon din ang ginawa namin kapatid. No, kaya nga kami ay rumarami. Kami ay nagtuturo na ang kaligtasan ay kay Panginoong Hesukristo. Kasi nga kami rin ay nagtatanong, saan ba kami maligtas? So kay Panginoong Hesukristo kami maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. No, kahit anong sabihin mo kapatid, tinitindigan ko na ang Seventh-day Adventist, sabi mo, hindi mo alam kung anong pananampalataya. So ngayon, alam mo na kapatid, na ang pananampalataya ko at pananampalataya ng Seventh-day Adventist ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So ngayon kapatid, alam mo na, no? Ikaw ay may knowledge na about sa Seventh-day Adventist na naligtas kami sa pananampalataya. No? Sabi dito sa Acts chapter 3, Romans chapter 3 verse 24. No? Sabi dito na being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Actually, ang pag-redemption ng Panginoong Hesus ay hindi lang po sa iilang tao yan. No, sa lahat po yan ng tao. Ang tao lang po ang hindi tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. No, kaya nga merong naglilingkod at saka merong hindi naglilingkod. Actually, sa lahat ng tao ang kuan, no, hindi natin kaaway ang aking kausap ngayon. Bagkus kami po ay nagpahayagan, no, titindigan ko lang, no, na ang grasya, no, actually kapatid, sinabi kong ang grasya ay awa, no, kasi nga itong awa na to
ay ipinakita sa atin. Kaya nga nasabi ko, ang grasya ay awa, no? Kasi kung walang awa ang Diyos ay hindi ka maliligtas, no? Hindi ka maliligtas, no? Sabi pa nga dito sa Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God is appeared to all men. Ang tanong kaya, kung wala kaya ang grasya sa Diyos, maligtas ka ba? Kung wala kaya ang awa ng Diyos, maliligtas ka ba? Hindi po kapatid, kahit mayroon kang pananampalataya sa Diyos, kung walang grasya ng Diyos, hindi ka maliligtas. Kaya nga ang awa ng Diyos ay nadating sa atin, yan ang tinatawag na grasya para sa akin, no? Grasya, no? Kasi awa po iyan. Ilan na ba ang minuto ko, Mr. Moderator? Mr. Moderator? Hello? Nakamute po si moderator. Hello, Mr. Moderator? Baka lumagpas na ako sa time. Mukha nga. Hello? Baka nawala si Mr. Moderator. So, okay. So, i-proceed natin ang tanong kasi nagbe-base naman tayo sa roles. Ano? Oo. Sige, pasensya na. Pasensya na kasi hindi ko alam. Kasi baka nawala si moderator. Oo. So, siguro magtatanong ako. Oo. Sabi mo, yung word na Adventist, wait lang ha, isip mo muna yung time. Baka mamaya lumagpas din ako. Mm-hmm. Hanggang sa 9:03 o 3. Sa 10:03 yung tanong ko sa'yo, bro. Okay. So, unang tanong ko sa'yo, sabi mo, okay, wait lang. I-stop ko na. Brother, moderator, Yes. nawala ka po? Ano? Na ano, may tinawagan lang ako. Diyan sa labas. Okay, so nakakat naman yung time ko. Siguro magtatanong na ako. Ano? Timean mo na lang siguro, moderator. Please. Sige. Okay. Okay. Okay na po? Okay, go. Sabi mo, yung Adventist na word ay pag-aantay, no? Tanong ko sa'yo, Yes. meron bang nasusulat sa Biblia na word na Adventist? Yes or no? Ang nasusulat, yes, merong nasusulat, no? Pero ang nakasaad doon sa Latin, Adventum, no? At pagka-translate yan sa Kuan, sa English is ang kasabihan diyan is Adventist. Adventum sa Latin yan. Okay. Pero yung aral nyo ba, tunay yan? Yes or no? Yes, tunay po ito. Okay. Yun bang salita ng Panginoon na tunay, saan nasusulat yan? Sa Greek ba yan? Itong New Testament? Yes or no? Ang Kuan, yes, ang Old Testament, no, bago ko yan puntahan sa New Testament, ang Old Testament Hebrew po yan, original manuscript. Pero pagdating sa New Testament, Greek po ang nakasulat dyan. Okay. So yung tanong ko sa'yo, sabi mo kasi yung word na Adventist na sa Biblia. So tanong ko sa'yo, ano sa Greek ang word na Adventist? Hindi ko po alam kung ano ang word, pero sabi mo Bible, it means is generally, no? Pwede kang kumuha sa Greek, pwede kang kumuha sa Latin, pwede kang kumuha sa Hebrew, no? From the word Okay. Bible, no? Okay, sabi mo, hindi mo alam. So next question. Okay. Ginamit mo ito, ito na lang, no? Kailan dumating yung biyaya, brother?
dumating ang biyaya, no? Noong pagdating ng biyaya, no? Eh binigay ng Panginoong Hesukristo. Okay. Sa makatuwid, sa panahon ni Hesukristo, yes or no? Pakiulit po. Okay. Sa makatuwid, sabi mo, binigay ni Panginoong Hesus yung biyaya. Tanong ko sa iyo, sa makatuwid, dumating lamang ang biyaya noong nagkatawang tao ang Panginoong Hesus? Yes or no? Actually, no? Lagi namang may grasya ang Diyos, no? Objection, Pero objection. dito tayo Pakisagot muna yung categorical question po bago magpaliwanag. Yes, yun nga, sabi ko kanina, yes. I think hindi mo narinig kanina. Sige. Ah. Ang sabi ko, yes. Na? Kasi nga, dito sa New Testament, dito lang natin makikita na sabi ni Apostol Pablo, kayo ay sa grasya na tayo na nakabase, hindi na tayo sa mga law ng pagtutuli, no? Kung ating makikita diyan, no? Kasi nga noong unang Next panahon, question po. hindi pa sila sige. Sorry. Next question. Okay. So next question, sabi mo, yung biyaya ay binigay ng Panginoong Hesus, nag-yes ka. Sabi mo pa kanina, kung walang biyaya, paano kaya tayo maligtas? Sa makatuwid, kung walang biyaya, hindi ang tao maligtas? Yes or no? Diyan sa mga Gentiles, no, ang may Religion? kaligtasan lang kasi noon. Yes. Moderator, Sige, pakiulit nga. Sige. cut the time. Moderator Okay, ang tanong- time. Ah. Anong objection, Brother Dino? Hindi ko po narinig kung sumagot po siya ng categorical na tanong sagot, I mean. Napakinggan mo ba yung tanong ni Brother Dino, Brother Jason? Yes, napakinggan ko, pero pakiulit na lang. Pakiulit na lang daw, Brother Dino. Okay. So sabi mo, hindi maliligtas ang tao kung walang biyaya. So tanong ko sa iyo, tama ba? Kinukumpirma mo ngayon na tama ba na hindi ang tao maligtas kung walang biyaya? Yes or no? Actually, no, sabi diyan sa banal na kasulatan, ang Categorical kaligtasan po? po ay Categorical. yes, ang sabi ko, yes. Oo. No? Hindi po maliligtas, no? Ang tao sa pamamagitan na hindi po maliligtas no kung walang grasya, no? No kasi nga dati no, meron kasing dalawang tao, no? Hudyo at Gentiles. Noong unang panahon, ang kaligtasan ay nanggaling po sa mga Jewish. Ang Gentiles ay wala po kaligtasan diyan, no? Kaya nga dumating ang grasya. No, dumating ang grasya para may kaligtasan ng tao. Next question. Okay, sabi doon sa kapanahunan, nagkonfirma po kanina si Brother Jason, ang kaligtasan ng tao is pamagitan po ng pagkatawang tao ni Jesus at binigay, no? Sa pamagitan ni Panginoong Jesus. Tanong ko sa iyo, sabi mo walang kaligtasan no kung walang biyaya, kasi ang biyaya dumating lamang kay Panginoong Jesus. So tanong ko sa iyo, kung sa panahon lang ni Kristo dumating ang biyaya kasi Panginoong Jesus ang nabigay, ano naman ang kaligtasan ng ancient people or Old Testament? Ang sabi ko nga kanina, ang kaligtasan dati sa mga Hudyo, no? Pagdating ang ating Panginoong Hesukristo ay kasali na po ang Gentiles. Moderator. Kaya nga sabi diyan. Okay. Anong objection? Ang tanong ko kasi, ano? No? Biyaya ba yun o good works doon sa New Testament? Kasi dumating ang biyaya is through faith, New Testament. So tanong ko sa iyo, sa Old Testament, ano? Narinig mo, Brother Jason? Paki-categorical yung Pakiayos yung... Ang Old Testament, no? Ang Old Testament, may kaligtasan ang mga tao doon, no? Hindi, biyaya ba yun o good works? Biyaya ba yun o good works? Yan ang tanong ko eh. Doon sa Old Testament, walang biyaya doon, no? Mga works sa mga tao 'yon.
Okay. Meron pa ba akong Oh, time? time na. Time na. Ah, Okay. Naano kasi kanina, pasensya na kayo mga kapatid dahil mayroon ako na meeting na tumawag sa akin kanina. Kaya hindi ko na kayo na mga minutes lang naman ako nawala. Sige, ngayon muli ay tapos naman si Brother Jason So ikaw na Brother Dino ngayon. ah, Okay, may time ka uli na mag-rebut. Sige, okay. go. Ah, Time. so, sa ulitin mga kapatid, no, nahuli naman ang ating kaibayong pananampalataya sa ating mga gagandang tanong. No? Sabi ko kanina, kasi binanggit niya yung Seventh Adventist yung sikta eh. Sabi niya daw, yung word na Seventh Adventist, yan po ay word na pag-aantay. Sabi ko na sa Biblia ba yan? Yes. Pero ano ba yung sa Latin? No? Binanggit mo is Biblia, napunta ka sa Latin na language. English yung ano mo, Adventist. No? Kung saan. Yun, sana itanong ko, iba yung sagot eh. So, ganun pa naman palusutin natin dyan. No? Ito pa. Sabi ko, kung ang English po ay Adventist, pag-aantay sa Tagalog, ano sa Greek? Kasi yan ang nasulat sa Biblia, eh, pupunta ka sa Latin. Ano sa Greek ang salitang Adventist? Hindi niya po alam. Hmm? Kasi pag akong tanungin mo, ano sa Greek yung Baptist? Alam ko yan. Oh, okay. Sabi niya pa dito, mga kapatid, no? Liliwanagin natin. Tanong ko, kailan dumating ang grace? Sabi niya, sa kapanahon ng sa panahon ni Jesus. No? So sabi ko, kung sa panahon ni Jesus, naibigay, no? Sa pamagitan ng kanyang pagkatawang tao, doon pa lang dumating ang grace, ay tawag dito, sa makatuwid, ano yung kaligtasan doon sa Old Testament? Kasi sa New Testament, grace through faith, sabi niya doon. So sabi ko, sa Old Testament, ano naman yung kaligtasan? So ang sabi niya, good works. Eh di lumabas na din sa'yo. Yung kaligtasan is good works. Ang ganda po ng ating tanong, mga kapatid, no? Napakaganda ng ating tanong. Huli po agad. Okay. Ito pa. Sabi niya, hindi kami nag-focusing sa church. Ito mga kapatid, narinig niyo ito ha? Hindi kami nag-focusing sa church, kundi nag-focusing kami sa tao. Ito yung problema dito, Brother Jason eh. Hindi mo pala alam kung ano yung church, no? Hindi mo pala alam kung ano yung church, ano yung tao. Ito. Bibigyan kita ng tamang pagkaunawa. No? Ito sa naunang Korinto 1:1. Ang sabi po dito, ito yung church ito eh, mga kapatid. Ang sabi dito, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatuwid bagay sa mga pinagiging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila at ating Panginoon. No? Ang tinutukoy kasi na church, mga tao yan. Focusing daw siya, hindi daw siya focusing sa church, kundi focusing siya sa tao. You are confusing. Kung ano yung church, ano yung tao. Brother Jason, yan dapat alamin natin. Sa Greek, ang church po ay ecclesia or soma. Ecclesia or soma means believers, saints, called out, mga tinawag, pinaging banal, no? At assembly, pagkakatipon, mga tao yan. So, hindi niya po alam yan. Hindi siya nagpo-focus sa church, nagpo-focus po siya sa tao. Ganun pa naman mga kapatid. Ang dami niyang tanong, kami bang mga SDAA ka? No? Kasama ba dyan? Abay malay ko kung kasama ka dyan. Whosoever ang sabi, pero ang sabi doon, sinumang sumampalataya
So sabi mo, kami bang malay ko kung sumampalataya ka o hindi, no? Sabi mo pa, komentary ko, ay hindi ko komentary yan. Patunay ko talaga yan kasi ang kaligtasan yung good works talaga. Brother Jason. Sinabi mo pa, anong akala mo sa akin? Hindi tao ang pogi ko kaya, no? Ang gwapo. Ano ba gwapo? Pogi yung nabanggit mo kanina. Hindi ko naman binanggit yung pogi ka gwapo, Brother Jason. No? Nakakatawa naman yung explanation nyo, no? Okay. Hindi ko po binanggit kung pogi kayo o hindi, no? Kundi sa akin, no? Yung sinabi mo kasi una, kaming SDA ba yung kinaaniba namin? Kasama ba whosoever? Natural hindi. Bakit? Ang binanggit ng whosoever, hindi yung kinaaniban mo. Yung tao. Yung kinaaniban, no? Sikta yan. Pero yung umanib, yun ay tao. Brother Jason, clear ba yan? Ito. Ito pa. Ang sabi ko sa kanya kanina, no? Na tinatanggap, no? Ano ba yung tinatanggap kanya? Tinatanggap daw nila na yung kaligtasan is grace. So bakit confused ka dito sa Mateo 24:13 ni Mateo? No? Kung ang kaligtasan ay pagtitiis, wala ka nang dapat pa na baguhin mo yung stand mo kasi tinanggap mo na eh. Dito mamaya sa conclusion, dito ko na talaga ihayag lahat yung aking reference. Hindi ko stand, pero sa conclusion, itakip ko yan. No? Ito yon. Sabi niya kasi dito, sa good works daw dito yung kaligtasan. Sa Old Testament, nakakatawa naman, no? Kontra-kontra yung aral niya. Sa makatuwid, kasi sa Biblia, mga kapatid, yung kaloob ng Diyos ay hindi nagbabago. Ha? Yung mga kaloob ng Diyos, hindi nagbabago. Sa makatuwid, kung ang grace po ay kaloob ng Diyos, hindi po yan magbabago. Hindi pa magbabago. So ngayon, dito sa Lumang Tipan ho ba, no, nagbabago? Titingnan ho natin dito sa Lumang Tipan. Last 3 Ilan minutes. po? Okay, 3 minutes. thank you. Okay, thank you po. Thank you. So, tingnan natin dito sa banal na kasulatan, Habakuk. Dito sa Old Testament, no? Po, Habakuk. Okay, sa page, ano ba ito? Okay, sa 1042. Dito. Habakuk 2:4. Ito ba yon? Ang sabi po dito, sa Habakuk 2:4, ang sabi, narito ang kanyang kaluluwa ay nagpalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap na nabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Pananampalataya, Brother Jason. No? Kaya si Noah, si Abraham, may pananampalataya yan. Kung titingnan mo po sa Hebreo 11, no? Hindi po good works. Kaya mali po yung iyong sagot, mali po ang inyong aral na sinasampalatayanan. Yung kaloob pala ng Diyos na kaligtasan, nagbabago-bago sa inyo. Sapagkat ibinigay po ng Panginoon, hindi po nagbabago-bago yan. Wala pong pagbabago yan. No? Kaya ang sabi dito, sa pananampalataya si Noah, sa pananampalataya si Abraham, sa pananampalataya si Sarah, Old Testamento, ayon sa pananampalataya, no? Sa pananampalataya ni Enoch, ni Abel, no? Ang dami po, no? Pananampalataya ni Jacob, ni Moses, ha? Wala po sa gawa, naligtas, walang ganyan. Sinuportahan po ng Habakuk yan. At niliwanag pa yan ng Efeso 2:8 hanggang 9. No? Iniligtas ang tao upang gumawa ng mabuting mga gawa. Hindi ka po gagawa para maligtas. Kaya mali po ang inyong aral na magtiis ka kanina. Huwag kang kumain ng baboy. Yung baboy kasi kautusan yan Brother Ronce, no? Kautusan yan. Pero, yung sabi doon, kailangan mo huwag kang kumain ng baboy para maligtas. Ito pa. At kailangan daw magsunod ka sa 10 utos. Kontra-kontra ang sagot niya dito kanina No? So, ganun pa man mga kapatid. No? Uulitin natin, matibay po ang ating tindig. No? Ang kanyang tindig naman po'y buhol-buhol, sirang-sira talaga. No? Ay, hindi po siya makakapuntos kung ganyang doktrina niya. Yan po, Brother Edgar.
Okay. Ibibigay mo ba yung 1 minuto mo na natitira? Alas 10:14. May 1 minuto ka pa. Okay na? Okay na yung isang Okay na po, minuto, okay na. Brad? Okay na. Sige. Ayun. Natapos na ulit tayo sa ating pangalawang rebuttal. Ang bawat isa ay nag-present na. At ngayon, dako naman tayo sa tanong. Handa ka na, Brother Jason? Oo, handa na ako. Start. May 7 minutes pa. Okay. Ah, Kapatid, ang moderator, una kong tanong. Ay, sorry. moderator time. Moderator time. Aware tayo sa ating tanong. Laging magsasabi na categorical at pagkatapos ay magpapaliwanag. May 20 seconds na magpapaliwanag. Sige. Go. Start. Categorical po itong tanong, no? Binasa mo ang Habakuk chapter 2 verse 4 kanina. May mababasa ka ba na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya? Meron or wala? Meron, no? Sa Habakuk chapter 2 verse 4, kaya nga kaluluwa na nga yun, brother, iligtas na nga sa pananampalataya. Yan po yung aking sagot. Mr. Moderator, objection, no? Meron, ang tanong ko, meron bang mababasa? No? Yan ang tanong ko, Mr. Moderator. Sagot, Brother Lino. Mayroon bang mababasa? Yun ang kanyang sinasabi. Tulad ng sinabi ko, Mr. Moderator, meron, no? Narinig nga dito ni Brother Unse, ni Ate Save, no? I hope tanggapin mo yung sagot ko. Meron po, tumutukoy po ito sa kaluluwa, ligtas na nga po ito, pananampalataya nga eh. Ito, no? 10:42, ito Habakuk chapter 2 verse 4, ang sabi po dito, narito ang kanyang kaluluwa ay nagpalalo, hindi tapat sa kanyang, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Mabubuhay po sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Tumutukoy din po yan sa kaligtasan, brother Jason. Yan po yung aking sagot. Okay. Mr. Moderator, malinaw po ba ang aking tanong, no? Saan ba mababasa na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya? Meron bang mababasa or wala? Abay, meron dito sa Efeso 2:8, for by grace are you Habakuk, saved Moderator. through faith. Sa Habakuk nga po, nasagot ko na, Mr. Moderator, meron. Malinaw naman ang kanyang sagot na mayroon. Ngayon, ang hinahanap niya, siguro, yung talata na mayroon bang mababasa na naligtas. Sa Habakuk po, Maliligtas. Moderator, sabi diyan. Maliligtas po ang sabi niya, Mr. Moderator. Oo, tama, maliligtas. So, maliwanag po ang aking pagkasabi. Ang sabi po dito sa Habakuk chapter 2 verse 4 na yaon sabi niya dito, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Tumutukoy po ito sa kaligtasan, kaluluwa, involved din po dito. Yan po yung aking sagot. Next question. Okay. Next question. Ang nakasaad ba diyan mabubuhay sa kanyang pananampalataya, no? Or naligtas sa kanyang pananampalataya? Alin sa dalawa ang sinabi diyan? Okay. Mabubuhay sa kanyang pananampalataya dahil po yung nabubuhay, tumutukoy yan po sa kaligtasan. Kaya ang sabi doon, he that believe on the Son hath everlasting life, he that not believe on the Son shall not see life. Yan po ang tinutukoy, kaligtasan po. Okay. Yan. Next question. Dito ba sa Habakuk or sa Old Testament, no, sabi mo kanina na mayroong grasya. No, saan mababasa na mayroong grasya sa Old Testament? Sa Old Testament, meron tayong mababasa, Noah's found grace. Meron po. Si Noah po nakakita nga po ng biyaya sa makatuwid. Kung may biyaya na sa Old Testament, nakikita nga ni Noah. So meron. Dito ba sa Habakuk chapter 2 verse 4, meron dito ba sa Habakuk chapter 2 verse 4, no?
meron bang biyaya dito na naligtas kayo sa biyaya na gaya doon sa Efeso chapter 2 verse 8? Meron ka bang mababasa or wala? Meron, no? Meron tayo, pero kung word for word ang hinahanap mo, wala. Kasi sa isang talata, brother, no, tandaan mo ito, hindi po magkakatulad na puro biyaya. Mamaya, verse 1, biyaya. Verse 2, biyaya. Hanggang natapos Revelation, puro lang biyaya. Mabasa mo, hindi wala ka ng aral nun. No? Kailangan mo na, merong procedures ang Panginoon. No? May tuntunin na dapat mo nawaan mo Mr. kung anong Moderator, nasusulat sa banal na kasulatan. Yan po yung aking sagot. Ang Mr. sagot ko po, Moderator, meron. object. Okay, okay. Mr. Anong Moderator, object. anong Kasi, objection niya? meron, kasi sinasabi kasi niya na meron, no, meron, kaya inahanap ko ang meron, no, kasi kapag meron, mayroong mababasa, no, nagtanong ako, saan mababasa, kasi sinasabi niyang meron, may mababasa ba or wala, yun lang ang tanong. Brother Lino, categorical. May hinahanap na yung talata. Sabi ko, ang tanong ko nga, meron. Sa Old Testament meron. Sa Bakok meron. Old Testament po yan eh. So ngayon sabi ko, kung word for word, wala. No? Kasi hindi po sa isang talata, mahahanap yung word for word. Tandaan po natin yan. No? Kasi, no? Sa isang talata niya lang, sa verse 4 niya hanapin sa Bakok. So ang pag-aaral kasi sa Biblia, buong Biblia, meron tayong Genesis hanggang Revelation, no? Hindi po yan biyaya lahat na bawat talata. Yan po yung aking sagot. Last So 2 kung minutes. tanong niya Last 2 po minutes. forward, wala po. Yan. Next question. Okay. So, ang tanong ko, no, kung meron ng biyaya diyan sa Habakuk chapter 2 verse 4, bakit sinabi, no, ni Apostol Pablo sa mga Hudyo nga hindi na kayo na nabubuhay sa mga kautusan, kundi nabubuhay na kayo sa grasya? Ito bang mga taong ito, hindi ba nila alam na mayroon ng grasya doon sa Habakuk? Meron, alam na nila or hindi? Ano po? Meron ba? Alam nila o hindi? Yan ba? Alam nila, no? Alam nila at alam din. Alam nila at hindi. Bakit? Meron pong nakakaalam. Alam ba nila Merong or hindi. hindi? Kaya nga, alam nga at hindi. Yan ang sagot ko. Una kong sagot, alam. Ang follow-up ko is hindi. Bakit? Alam ng iba at hindi rin alam ng iba. Kaya nga nakabase pa sila sa law. Kaya nga sinuwa, nakasumpong din ng biyaya. Yan ay sagot ko. At saka, kung base po sa kautosan, meron po kasing kautosan si Moses, mga kapatid. No, yan ay law at pinatilihan po ng mga Hudyo yan. Kaya may tinatawag tayong law keepers, meron pong Sabbath keepers, no? Kayo nga yan eh, naninatili pa sa kautosan kasi wala kayong Holy Spirit. Yan po yung aking sagot. Okay, Mr. Moderator. Ilan na ba ang minutes ko, Mr. 1 minute, Moderator? 1 minute. 1 minute. 1 minute. Okay lang. I-wave ko na lang ang 1 minute. I-wave mo na lang. Sige, pwede natin idagdag yan sa conclusion mamaya. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat at muli ay nakarating na tayo sa pangalawa. At patuloy lang tayo na sumubaybay sa mga nagbabasa, sa mga nakikinig sa live na ang kanilang paksa ay patutunayan na ang SDE ay sa biyaya. Sa biyaya sila na naligtas, no? Ligtas. Okay. Ngayon ay dadako naman po tayo sa conclusion. Handa ka na ba, Brother Jason? Okay, handa na ako. Okay. Mayroon kang 10 minuto. Ang ating oras ngayon ay alas 10:24. So, ibig sabihin, matatapos ka alas 10:34. So, paki-note na din yung oras. 10:34. Matatapos ka. Start now. Go. Okay.
Magandang gabi sa ating lahat sa uulitin, no? No, this is a friendly debate, walang personalan, no? Kasi kung personalan, hindi na 'yan mabuti. No, actually mga kapatid, tinanong ko siya kanina, no? Na meron bang mababasa? Iba ang sagot niya, no? Na hindi po nagbabago, no? Meron pong mababasa dito. Tinatanong ko kung meron bang mababasa, basahin nga natin kung meron bang sabi diyan na naligtas sila sa kanilang paniniwala. Sabi dito, behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. No? Sabi diyan, mabuhay lang sa kanyang paniniwala, no? Actually kapatid, no, kahit hindi iligtas ang tao, ang iniiligtas ng Diyos ang tao, may paniniwala, pwede siyang mabuhay sa kanyang paniniwala. No, itong sabi dito, ito'y paniniwala sa Diyos, no? Pero hindi sinabi dito kapatid na naligtas sa biyaya or naligtas sa pananampalataya. Ang nakasaad lang dito, but the just shall live by his faith. Dito ka naipit kapatid. Ang sabi lang dito, but the just shall live by his faith. Hindi sinabi na naligtas sa kanyang pananampalataya, iba po 'yon, no? Iba po 'yon, no? Kasi ang grasya po, no, doon po 'yan, sabi diyan, no? Sabi pa nga ni Apostol Pablo, no, kasi ang mga Hudyo, no, ang Habakuk ay kasali 'yan sa mga sinaunang mga Hudyo, no? Papunta kay Pablo. Kaya nga sinabihan sila ni Pablo kasi that time, in Habakuk, wala pang sinasabing grasya, na wala pang nakasaad dyan na grasya, no? Ito pa ay kinuha ng ating kapatid na ang grasya ay meron dyan sa Old Testament na hindi pa nagbabago. Tapos ang binasa niya, Habakkuk chapter 2, wala namang grasya dito, no? Kaya nga pinapabasa ko, no? Pero hindi niya mabasa, wala daw, no? Wala daw, no? Pero ang sinasagot niya kanina, meron. Ngayon wala na. Ano bang totoo? No? Binasa ko ha. Behold the proud, his soul is not upright in him, but just shall live by his faith. Walang ganon kapatid. No? Sabi mo, mali-mali ang aral, ikaw naman ang nag-conclude nito. No? At saka kapatid, no? 10 minutes ang ano to. Sabi ko kanina na mayroon na bang grasya diyan sa sabi niya, Habakuk, wala po doon, no? Wala po. No, kaya nga pinangaralan sila ng mga ni Apostol Pablo, no, kasi nga ang grasya, no, diyan pa lang yan nalaman ng mga Hudyo na diyan pa kay Kristo. No, merong mga Hudyo na alam nila ang grasya ay galing kay Kristo. Meron ding mga Hudyo na hindi kasi hindi sila naniniwala, no? Kaya nga sabi dito, no, sa John 3:15, no, sa John 3:15, no, basahin natin sa John 3:15, no? Sabi dito na that whoever believes in him should not perish but have everlasting life, no? Ang sino mang maniniwala ay mayroong buhay na walang hanggan, no? Kami ding mga Seventh-day Adventist, no? Idinidiin ko yan na kaming mga Seventh-day Adventist naniniwala kay Panginoong Hesukristo. Si Brother Dino hindi pala alam na ang Seventh-day Adventist may paniniwala sa kay Panginoong Hesukristo. Sabi pa niya kanina, no? Kinote niya ang aking salita na we are not focusing in the church. We are focusing sa tao. Actually, kapatid, sinabi ko 'yon. Yung sinabi kong we are not focusing in the church kasi yung church na 'yon ay istruktura. Hindi mo naintindihan ang sinabi ko. No, kasi dalawa kasi ang church, no? Church na tao, no? Ang word nga iglesia, yan ay hiram na word sa Greek, no? Hiram na word sa Greek. Ang salitang iglesia sa Greek ay mga tao po yan. Pero ang sinabi ko kanina, we are not focusing in the church, yun ang sabi ko is istruktura namin. Hindi kami nakabase sa istruktura namin. Simbahan din yun eh. Ang tawag doon. Ang sabi ko, we are focusing on sa tao kasi nga ang tao, yan ang templo ng Diyos. No? Kasi nga, hindi ko na lang sinabi na church din kami. No? Kasi alam naman natin na ang church that is hiram na salita galing sa Greek, mga tao po iyan. No? Sabi dito sa ano yan? Sa Acts 15.
Na Acts 15, chapter 11. Na sabi dito, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved in the same manner of as they. No, sabi ng ating kapatid na ang grace meron din sa Old Testament doon sa Habakuk, no? Ang grace po ay dala ng ating Panginoong Jesucristo, no? Actually, merong awa ang Diyos doon sa mga tao sa Old Testament, pero hindi po 'yan tumutukoy doon sabi kagaya ng New Testament, no? Magkaiba po ang New Testament at saka Old Testament, no? Kasi ang mga tao sa Old Testament hindi pa nila alam, no? No, kaya nga ang mga Hudyo, no, na nag-aantay pa rin ngayon sa Misaya, no? Hindi nila alam na dumating na pala ang Misaya na sa ating Panginoong Jesucristo, no? Actually, pwede tayong mag-conclude na mali ang aming aral, no? Pero kung inyong pag-aralan po, hindi po mali, no? Inuunawa po lang natin para mapamalian po ang aral namin na itinitindig ko, no? Na tama po, no? Na ang mga tao, kasali na po ang mga Seventh-day Adventist, no? Ay naligtas sa pamamagitan ng grasya. No, hindi namin kiniklaim, no? Kapag kiniklaim namin kapatid na kami ay naligtas sa aming mga gawa, yun ay hindi sa grasya. Doon kami mako-conflict. Pero aming Okay. tinitindigan na kami Ano ay ba yung naligtas time? sa pamamagitan ng grasya. Excuse me. Ano ba yung note 10 mo ng minutes time daw. kanina? 10 minutes. 10:34 Mag-i-end. po. 10:34 ako matapos. Sige po. Sige, thank you. Oo. Oo. Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 11 hanggang Last 13, for the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over is Lord, all is rich to all who call upon him. Sabi to 13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Maliligtas po, no? Kaya nga nagtanong ako kanina kay Bro Dino, no? Na diyan ba sa Quran na bakit meron ka bang mababasa na naligtas sila sa kanilang pananampalataya? Wala po tayong mababasa diyan. No, wala po tayong mababasa. No, kung sasabihin mong may mababasa, inabasa ko na nga sana. Wala tayong mababasa diyan, no? Kaya mga kapatid, no, kung meron ka mang ad hom or mga ibang mga extra word, no, sa iyo na 'yan, no? Hindi kita papatulan diyan, no, kasi ang purpose ko dito ay hindi papatulan ang iba mong mga sinasabi. Ang pinunta ko dito ay ititindig ko na ang Seventh-day Adventist ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. 'Yon ang pananampalataya po namin, no? At saka hindi po magbuo ang Seventh-day Adventist kung walang pananampalataya kay Kristo po. No, sabi mo kanina, tinatanong mo ang Adventist tapos pumunta ako sa Latin. Actually, kapatid, mayroong Bible na Latin. No, mayroong Bible na Latin. Hindi mo ba alam 'yan? Mayroong Bible na Latin. Sabi mo kanina, saan sa Bible? No? Actually, ang Adventist galing diyan sa Adventum. No? Kami po ay sa English po nakabase. Kaya nga, tinranslate doon sa English Adventist. No? Pero ang beginning niyan is Adventum, pareha din naman yan. Pero tinranslate lang. No? Pareha nga sa God. Naging Diyos sa Pilipino. No? Pero pareha ang meaning. Gayon din naman sa Adventist, galing yan sa Adventum, no? Pero makikita din yan sa Bible. Time. Salamat. Okay. Salamat ng marami. At ngayon ay nakapag-conclusion na ang ating affirmative, si Brother Jason. Dadako naman po tayo sa conclusion ng negative, si Brother Dino. Handa ka na ba, Brother Dino? Yes, handa na po tayo. Okay. Ang ating oras ay alas 10:34. So, ibig sabihin, matatapos ka ay alas 10:40
4, tama? Tama. Okay. Start now. Okay, thank you sa ulitin mga kapatid. Una po, isa-isahin ko ito. Ang sabi niyo po dito sa Habakuk, grace po ang hinahanap sa akin sapagkat ang pinapatunayan ko, ang pamamaraan po ng kaligtasan ay pananampalataya. For by grace are you saved through faith, Brother Jason. Minamanipulate, tawagin no? Minamanipulate niya po ang aking sinasabi. Tapos sabi niya, magkaibang Old Testament at New Testament. Kaya daw magkaiba yung yung pamaraan ng kaligtasan. So may magkaiba yung pamaraan ng kaligtasan. Bakit mo sinusunod? Kung magkaiba yan, bakit mo sinusunod yung law? Magkaiba yan. Kasi grace pala itong bago. Pero mali. Mali po yan. Hindi ganon. Hanapin mo pa ba naman sa Old Testament? Sabi mo wala sa Old Testament ng grace. Ayan. Tapos hinahanap mo sa akin sa talata Habakuk chapter 2 verse 4 lang. Hindi mo hanapin sa ibang sulat. Tapos sabihin mo walang grace. Paano kung mabasa ko ngayon merong grace? Ayan, ang ganda no? Paano kung mabasa ko ngayon sa Old Testament merong grace? Ito, basahan kita nang mapuno naman ng kaligayahan niya. No, ito. Sa Genesis chapter 6 verse 8. Ito. Datapwat, si Noe o si Noah ay nakasumpong ng biyaya. Ano ba yung biyaya? No? Sa mga mata ng Panginoon. So bakit merong biyaya? Sabi mo, wala. He found grace in the sight of God. Paano yan, Brother Jason, ngayon? Ganun pa man. No? Dito tayo sa sentido, no? Na aral talaga ng SDA. Dito nga, failure ka pa dito sa tindig mo. Failure ka pa dito sa mga tanong mo. Hindi po ito ad hominem. No? Kundi, napatunayan talaga. Naka-record tayo, naka-live, i-share ko to sa'yo para ano mo bro, yung i-review mong ating usapin. Ito, kanina, hindi po ako nakapag-gamit ng references based po sa aral ng SDA kasi nga presentation. Dito sa conclusion, maaari po ito kasi pagtatakip na po ito, hindi ko na po siya dito tatanungin. Kasi kung mayroon pang tanungan, logi na po siya dito sa akin. Logi na nga doon sa una, dito pa kaya, no? Ipapako natin si kapatid na Jason. Pero dito, babasahin natin mga kapatid. No? Wala naman siyang napatunayan doon eh. So, bibigay din po ako ng aking magandang paliwanag dito sa conclusion. Ito po, ang sabi, ayaw niya talaga tumanggap ng nagbibis sila sa kautusan o nagbibis po sila ng works sa kanilang kaligtasan eh. Kasi SDA, inaangkin niya ilang ulit yung aral po ng SDA. So ngayon, babasa tayo sa writing po ni Ellen White. Sabi po dito, Signs of the Times, November 15, 1899, par 8. Tandaan ho natin. Signs of the Times, November 15, 1899, par 8. Sabi po dito ni Ellen G. White, God's law must be obeyed in every particular. It is our salvation to make His law our rule, His life our pattern, His glory our chief aim, to keep ourselves in the love of God, to be found to obedience by His requirements. This is to be free in Christ. Maliwanag naman yan mga kapatid, no? God's law must be obeyed in every particular. It is our salvation to make His law. Diba, Brother Jason, good works? Hindi po yan ad hominem, ano? Good works. Ano ba yung pag-keep, pag-obedience, pag-obeyed, ano? Ito pa, Ellen G. White, Spirit of Prophecy, Volume 4, page 311. Day after day, sabi po ni Ellen G. White, day after day, passing into eternity, bears its burden of records for the books of heaven. Words once spoken, deeds once done, can never be recalled. Angels of God have registered both the good and evil.
The mightiest conqueror upon the earth cannot call back the record of even a single days. Our acts, ayan. Brother Jason, our acts, ating mga gawa, ang sabi dito. Our words, even our most secret motives all have their weight in deciding our destiny for well or woe. No? Ngayon, depende po sa bigat ng inyong mga gawa, ng kasalanan po ng inyong mga isip, no, thoughts, at saka mga pananalita po at motibo, nakadepende po yan, no? Magde-decide daw yung Panginoon dyan kung ng destiny mo, kung ikaw ba ay will sa langit ba or wo o sa impyerno, no? O kapahamakan, no? So maliwanag po yan, our acts, yung basis, no, ng kaligtasan nila, magde-decide ang Panginoon basis sa kanilang mga gawa. So makatuwid, yung kaligtasan ng SDA, honest naman sumagot ito si Brother Jason dito sa magtitiis gawa at pagsunod doon sa baboy kanina, no? At dito pa naman sinuportahan po ni Ellen G. White. Ito pa yung isa. SDA fundamental beliefs. Fundamental ibig sabihin foundation po ng kanilang pananampalataya. Number 24, ang sabi po dito, Christ ministry in the heavenly sanctuary. No, dito na tayo sa baba magsisimula, masyadong mahaba pong pagkasulat. Sabi po dito, in 1844, at the end of prophetic period of 2,300 days, he entered the second and the last phase of his atoning ministry. It is work of investigative judgment, which is part of the ultimate disposition of all sin, typified by the cleansing of the ancient Hebrew sanctuary on the Day of Atonement. In the typical service, the sanctuary was cleansed with the blood of animal sacrifices. No? But the heavenly things are purified with the perfect sacrifice. Ang sabi po dito, of the blood of Jesus, the investigative judgment reveals to the heavenly intelligences who among the dead are asleep. Ito. In Christ, therefore in Him are them worthy to have a part in the first resurrection. It is also makes manifest who among the living are abiding. Abiding in Christ, keeping the commandments of God, keeping the commandments of God, pagsunod, no? The commandments of God, and the faith of Jesus, and in Him, therefore, are ready for translation into His everlasting kingdom. Matranslate ka pala mga kapatid. Matranslate ka into everlasting kingdom. Kasi everlasting kingdom, it refers to the heaven. No? Matranslate ka doon kung ikaabay kay Christ at nag-keep ka po ng commandments. Ano po? Meron pa po? Last 2 minutes. Okay, last 2 minutes na meron pa. At sabi po dito ni Ellen White, mga kapatid, hindi niya po tiyak na siya po ay ligtas. No? Hindi niya po tiyak na sila po ay ligtas. Pero itong si Brother Jason, tiyak niya po. Tiyak niya. Ang sabi po dito ni Ellen G. White, hanapin ko nga ito. No? Hindi ko po mahanap Hindi niya tiyak yung kaligtasan. Ito. Ellen White falsely thought we should never say we are saved. Ito. Christ Object Lessons, page 155. Ito. Christ Object Lessons, page 155. Ang sabi po dito, sincere, their conversion should never be taught to say or to feel they are saved. Ayan po. Hindi niya po maisip, no? O maramdaman, wala pong taong makapagsabi na siya po ay ligtas. At saka, hindi po maramdaman ng isang tao na siya ay ligtas. Itong si Brother Jason, alam niya na siya ay ligtas. O mga kapatid, ito yung palpak. Wala daw grace Old Testament. No? Tapos, yung kaligtasan niya is by faith. I-kontra dito sa aral ni Ellen G. White, mga kapatid. At dito pa, ang sinasabi, okay. Okay, time. Okay. Thank you. Time. Okay. Maraming salamat. Sa wakas ay tayo ay natapos na ang kanilang talakayan na ang kanilang paksa ay patutunayan na ang SGE ay
naligtas sa pamamagitan ng biyaya. So, maraming salamat sa bawat panig kay Brother Jason at kay Brother Dino. Pabati kayo, mga huling pananalita ninyo, mga pampersonal na pangunahan mo, Brother Jason. Mga personal na lang na. Salamat. Okay. Oo. Salamat sa ating lahat, no? Sa ating mabuting moderator, no? Siya ang nag-organize. At saka sa ating mabuting kapatid, no? We are not personalized here, no? We are sharing our faith, no? Even though we have a different, no? A different belief, but nagkakaisa pa rin tayo, no? Ang layunin natin dito ay makapagbigay, no? Actually, gusto ko mag-endorse, no? No? Baka sabihin yung sama ang loob ko. Hindi guys, no? Gusto ko mag-endorse, no? Even though hindi ko to siya nabasa, but this is a very, important na book. No? This is not teaching. No? But this is, sabi pa nga ng doktor, prevention is better than cure. No? Mga prevention ng ating mga sakit-sakit ngayon. No? Even the high blood, even the, hapit na mamatay na tao, ganyan. No, mga cholesterol, mga ipang COVID, can you try to study the healing wonders of water, no? Kasi alam naman natin guys na ang healing wonders of water, this is natural healing sa tao, no? Actually, tested and proven yan, even the mga katigulangan natin na ang tuob, pwede siyang, steam, ay pwede siyang makakapagpagamot ng iba't ibang sakit, no? Even the malapit ng mamatay na tao, ang malapit na mamatay na tao, yung ugat niya ay malapit, mamatay yan. Pero if ang tao mastim, ay babalik sa normal yan. So, at I try to share about the kung ano yung knowledge ko dito. So, babati ako sa lahat ng manonood andito sa nanonood sa ating live. Magandang gabi sa ating lahat. No? Salamat sa iyong pakikinig, no? Iba't iba man tayo ng sekta, but we are nagseryoso tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, yun lang, Mr. Moderator, at magandang gabi sa ating lahat. Okay, maraming salamat, Brother Jason. Pagpalain tayo ng Panginoon, pagpalain kayo. Dito naman tayo kay Brother Dino, pang-personal na pananalita. Okay. Nagpapasalamat po tayo ngayon, no, sa ganitong pagkakataon na tuloy, no, at nagawang mabuti ang aming pag-uusap ni Brother Jason, no, ng SDA na matagal na naming gustong i-live, no. So ngayon ay natupad na. Salamat sa bumubuo, ang moderator. Maraming salamat po si kay Brother Edgar ng Debaters Convention. Magaling po itong debater, no. Isa po ito sa iniiduluhon nating magdepensa po ng pananampalataya, no? Si Brother Ronsin po ng MCGI, si Ate Save, no? Ng Baptist Faith Defender. Ito po, no? Magandang gabi po sa lahat at nais po natin na iparating sa mga tao saan man aabot itong ating video na hindi po natin itinataas ang ating sekta. Hindi po ang Baptist, hindi po ang SDA, kundi ang Panginoong Hesus po ang maging center po ng ating pag-uusap ngayon, no? At based naman po at sa mga tao naman pong nanonood, kayo na po ang bahala maghusga, kayo na pong bahala magtimbang-timbang, tingnan po ninyo kung alin po ang nagsasabi ng katotohanan at kung alin po ang inyong sampalatayanan at tanggapin. At mabuhay o tayong lahat sa biyaya ng Panginoon. God bless us all. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Pagtatapos, salamat sa panahon na nakasama ko kayo. Naging bahagi ako sa inyong talakayan na friendly debate. At ang bawat panig din yun, bawat paniniwala ay mayroon akong natutunan. At nawa na sa lahat ng mga nakarinig,